Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Belmark June Caday, isa pong software engineer. Nagtapos po siya ng Bachelor of Science in Information Technology sa University of San Carlos, Cebu at kumuha rin siya ng kurso sa Electrical Engineering sa parehong paaralan. Nagtrabaho po siya sa malalaking international companies tulad ng IBM at kasalukuyan po siyang Senior Associate Application Developer ng MSCI. Paalala lamang po, may kanya-kanya po tayong istorya, perspektibo at paraan ng pamumuhay dito sa mundo. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang matuto sa isa't isa. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is the Epic Picture Podcast. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa invitation ko na ma-interview kayo. Si Sir Jun po, estudyante ni Pawen po sa Zero Crowd sa first batch niya. Nakwento po sa akin na ang galing nga raw po ni Sir Jun sa field niya. Kumbaga, software engineer po kayo, sir, no? Oo. Tapos, ang isa pang fascinating kay Sir, kaya ako nagkaroon ng interest na interview siya kasi nung dumayo po ako sa training nila ng volleyball, alam ko rin nagba-basketball siya, tapos nagte-training din siya ng volleyball. Tapos kasama niya pa yung buong pamilya niya. So parang sabi ko, grabe, sobrang well-balanced life naman ng successful ka sa karir mo. Tapos sobrang into sports mo, na 2 sports pa yung pinagte-trainingan mo. Tapos yung pamilya mo, kasama mo pa dun sa mga activities na yun. So parang nakakatawa, feeling ko marami kang may kikwento, sir. So, ayun po. So punta tayo agad sa unang-unang tanong, sir. Kadalasan nilalagyan ko agad ng lalim para bang ma-encapsulate yung lahat ng pag-uusapan natin dito, sir. So, ang unang-unang tanong ko po is, para sa inyo, ano po ang pinaka-importanting aspect ng buhay? Siguro, kasi kung iisipin ko kung ano yung iniisip ko everyday, ang masasabi kong pinaka-importanting aspect is like kahit papano somehow everyday, konti man or malaki, makapag-ambag ka ng positivity. Tama. Hindi man sa kasama mo sa bahay, pwedeng nakasalubong mo lang sa daan, ganun. Mga positive ripples. Totoo, positive ripples na. Ganun Ganda nun, sir. Totoo. Ganun lang. Na kahit maliliit na impact, alam mong sa bawat araw na nagagawa mo, meron kang naidudulot na mas maganda kahit sa maliit na sa mundo, kumbaga, o sa society mo. Ano. Sininiwala ko na parang pag may impact ka sa kanya kahit konti, parang magkakascade sa iba. Magkakaroon ng domino effect na. Ganun. Tapos sila rin, magiging ganun din sila. Totoo. Magiging beam of light ba, kumbaga. O sir, kung matanong ko lang, ano yung mga ginagawa mo, kunyari sa araw-araw mo na yun, na to spark positivity sa buhay? Example. So for example lang, kanina, nagda-drive. Yun, kasi hindi naman araw-araw. So like 3 times a week akong nagda-drive. For example, sa training. So, hindi mo maiwasan. May mga talagang mainit yung ulo sa daan. So, lagi kong pinipigilan na magbusina ng sobrang, busina ng hard. Kumbaga, ikaw na lang yung humihintindi lagi sa daan. No? Tapos gaganon, simple na gestures na, yan, tapos switch, yung light. Mga ganon, feeling ko, pag nakita nila yon, what if gagaan din yung loob nila na ganon din yung gagawin nila sa iba. So, mga ganun na simple lang everyday. Ganda no, kasi yung simple na yun, pero kung everyday, napakalaki na impact no. Oo, totoo. Diba? Sir, punta naman tayo sa karir mo bilang isang software engineer. Paano naman po nag-start yung journey mo sa pagiging software engineer? Tsaka paano nag-spark yung interest mo dun sa field na yun? Kasi sobrang komplikado na eh. So from like high school? Galing high school. Paano nagsimula yung interest mo sa computer? Paano ko napili siya? Actually, hindi ako kung sa work-related na computer, hindi ako naging interested before eh. Yun sa laro. Yun sa laro. Pero hindi yun yung reason na nag-take ako ng IT. So IT yung course ko. Actually, yung reason nun is, kasi nung high school, sobrang, hindi ako magaling sa chemistry. Totoo. Hindi, no bullshit. Ako rin. So, ayoko ng mga nagme-memorize. So, nung graduating na ako nung 4th year high school,
Yung ate ko kasi college na nun. So tinatanong ko sa kanya, ate, ano ba yung mga course na walang chemistry? Ito yung mga kasama yung IT doon sa binigay niya. Nagkataon naman na hilig ako doon maglaro mga computer. Sabi ko, ito na lang, sige go. Oo. So yun na. Yun na yung parang entry ko sa Sa IT world. technology na field. Kung matanong ko lang, saan mo gamer ka dati? Ano mga nilalaro mo dati? Pinakaunang nalaro ko sa PC, Counter-Strike, yung wala pang Counter talaga. wala pang internet. So, yung ilang taong ka lang? Matanong ko lang pala. 34. Ay, 35. Kaka 35 lang. Counter-Strike era nga. Kaka 35 lang. Oo. So yun, Counter-Strike, tapos yung mga Battle Realms, StarCraft, mga ganun. Hanggang ngayon, sir, naglalaro ka pa rin? Dota na ngayon. Gamer Dota ka to. pa rin. Dota to. Yun Talagang na lang. Yun nga lang pansin ko, kahit sa yung mga gamer kong kaibigan nung bata sila, hanggang tumanda sila, kahit sobrang busy at saka successful na nila sa trabaho, lagi pa rin sa araw-araw pa rin sila nagdodota, naglalaro. Sabi ko, galing no. Di ko nga alam eh. Di ko nga alam bakit. Like, pwede namang, lang naman to, kung isipin mo, game lang naman. But, di ko alam. Andun na siguro yung band. Pero nakakatalino rin talaga yun, sir eh. Ayun din. Yun din yung, parang di ko alam kung ginagawa ko nalang excuse sa sarili ko. Pero sinasabi ko kasi na parang ina-exercise nito yung brain ko. Oo, strategy game eh. Oo. Totoo naman yun, sir. Pareho, minsan, excuse minsan. Pero totoong nakakatalino talaga ang game. Tsaka masaya pa kasi yung mga kalaro ko, mga classmate ko pa din. So, yun. Ang saya nung gano'n, no? Na yung kahit may edad na kayo, talagang yung tropahan nyo dahil sa mga ginagawa nyo dati. No? Opo. Sir, ano naman yung mga early challenges na pinagdaanan nyo sa IT world nung nagsisimula pa lang kayo? Early challenges. Yung kailangan mong i-prove na may ability ka sa ganito. Kasi, halimbawa, kung engineer ka, hindi mo na kailangang improve eh. Andun na yung mo eh. Andun na yung lisensya mo na lang ipapakita mo eh. Sa IT kasi, ano bang ginawa mo sa college? Ito po. Ginawa din to ng iba eh. Ganito din yung mga ginawa ng iba. So, yun yung mga early challenges talaga. Paano mo ipoprove na capable ka talaga sa requirement na to. So, kailangan mong sipagan. Kasi may probationary period nung na-hire ako, like 6 months. So, ginawa ko nun talaga. Kahit Sabado, pumapasok ako. Ganun. Walang OT yun. Kasi kailangan ko talagang matapos ng ganito. So, yun. Pero sir, kung sa perspective back, yun nga, sabi mo yung may ability ka talaga, kailangan ipakita yun. Ano ba ang magaling na IT or magaling na software engineer para sa'yo? Para sa akin yung mabilis maka-adapt or at saka mabilis ka makapag-isip ng solution. Kasi pwede namang nakakapag-isip ka talaga ng solution pero hindi na like after 2 days pa. So hindi na siya hindi na siya effective. Oo. Kumbaga dapat mabilis talaga, mabilis na action. Yeah. So within the time frame na binigay sa'yo. So kaya mong gawin yun. So yun. Tsaka flexible or mabilis ka maka-adapt kasi from every day or every week may bagong ganto na kailangan mong aralin. So, yun nga rin yung ko na para sa iyo bilang isang nasa 30s na rin na software engineer, ang daming bagong updates sa technology na kahit nung panahon natin nung nag-aaral, hindi pa ganoon. So yun nga ang tanong ko rin na paano ka nga pala nakaka-update palagi nang hindi ka napapag-iwanan ng mga mas bata ngayon? So kailangan mong may tamang connection. Hindi mo papabayaan yung mga connections mo like sa previous company, may nag-uusap pa din kayo kasi yun yung doon mo makukuha yung anong technology yung ginagamit din nila na ngayon eh. So magjo-join ka ng mga online forums sa Reddit to technology ganun para may update ka pa din. Pero hindi ka naman nahihirapan sa mga social media. Hindi ko masasabi hindi mahirapan kasi talagang minsan ako anong tawag doon? Anxiety. Anxiety ako. Ganun. Kasi iniisip mo bakit bukas wala na akong trabaho kasi ang dami mga bago sa field. So hindi naman siya like mga traditional company na kung tenured ka na, hindi ka na immune ka na hindi ka na pwedeng. Kasi maraming papasok. Yung mga papasok, alam na yung bagong technology. So ano bang ma-offer mo sa kanila? So yun, ganun. So talaga ngayon, gamitin mo na lang din talagang inspiration para talaga laging updated ka. Totoo. Oo. So looking back, ano yung mga ma-advise mo sa younger self mo nung nagsisimula ka sa pagiging software engineer? Ano ba?
Siguro any advice ba? Like Oh, siguro kahit kung para in sa general na, kahit hindi na sa trabaho. kung para sa akin lang tamang pahinga. Like wag buhos lahat ng effort mo dun. Siguro mas naging effective pa ako kung binigyan ko yung sarili ko ng pahinga. Like siguro mas magiging productive pa ako sa ganito. Inisip ko, di ko kasi alam dati na ganun din. Ay may trade-off din yung ganun eh. Ano ba yung mga naging trade-off nun sa'yo? So yun, bumagal yung napapansin ko kahit sa laro bumabagal yung response time mo, so hindi ka na nakaka-focus ng matagal sa isang, like ngayon sa isang task 30 minutes tas mawawala na yung focus ko, kailangan ko kuha ang kape, kung anong ginagawa, social media, tas balik ulit. Unlike before na kaya kong mag-code ng siguro mga 4 hours ganun straight. Sir, matanong ko lang, atras tayo ng onte. Di ba tawag dito, galing ka Cebu, no? Pwede mo bang ikwento yung kamusta naman yung pagkabata mo naman? Kamusta ka bilang bata, yung mga elementary mo hanggang high school mo? Gano'n? Ay actually hindi ako originally from Cebu talaga. Pinanganak ako sa Leyte. Leyte. Southern part ng Leyte, tas nag-move kami sa Ormoc, east yata ng Leyte. So nag-college na lang ako sa Cebu. Pero kung iisipin ko, mas matagal yung time na na-spend ko sa Cebu compared sa mga childhood ko sa Leyte. So yun, feeling ko yun na din yung second hometown ko. Kamusta ka bilang bata nun? Ano yung mga trip mo nun? Ano yung mga ano yung mga experiences mo? From toddler to grade. Actually, kwento ko, from toddler to grade 4, naalala ko talaga to. Hindi ako nakalabas ng bahay. Wala akong kalarong ibang bata sa labas. Kasi sobrang strict ng mama ko. Yung papa ko nag-abroad, grade 2 pa lang ako. So, mama ko yung kasama ko. Tsaka yung dalawang kapatid ko na babae. So, hindi kami nakakalabas ng bahay. Yung sabi ko, lumipat kami ng Ormoc from southern part ng Leyte. Doon na ako nakalabas ng bahay. Kahit mga kapatid ko din. Siguro na-busy na yung mama ko. Nagka-freedom na. No? Or nag-mature na rin siguro. Na-realize na din niya siguro na, kailangan itong kailangan may buhay. So doon ko nang na-experience yung maglaro sa kalsada. Grade 5 na ako nun. Ganun. Oo. Kailangan naman unang nakahawak ng computer? Grade 6. Kasi lalo na mga panahon na yun, hindi pa ganun kauso yung may nakakapag-computer na yung bata, di ba? Oo. Papuntang summer ng grade 6, so papuntang high school. Doon una kong na-experience yung Counter-Strike sa LAN, sa comp shop. Computer shop. Naalala ko 6 lang yung unit doon, tas walang aircon. Daming mga tao sa likod, naghihintay, kailangan kang matatapos, ganun. Sir, matanong ko lang, di ba, sa Cebu ka nagtapos ng college, no? College, oo. Nag-work ka muna sa Cebu o lumipat ka na dito sa Manila talaga? Sa Cebu muna from 2013 to 2018. Matagal din. 5 taon. Oo. Sir, matanong ko lang, anong company siya? Kahit naman hindi mo pangalanan, pero anong klase ng... Hindi, okay lang naman siguro. Namimiss ko nga sila. Sige, pangalanan Higher mo. Play City. So, yun talaga. Dun ko unang natutunan lahat-lahat. So, sobrang thankful din ako sa kanila kasi nagtiwala sila na hinire nila ako doon. Maganda yun kasi parang compared sa trabaho ko ngayon, isa lang yung job description, stick ka lang dyan. Doon parang all around ka. So, kumbaga may creativity rin talaga dahil iba-iba yung ginagawa mo. No? Ano ba yung mga kasi ginagawa mo? Kasi parang startup siya. So, dati yung trabaho doon, parang nag-maintain kami ng web application sa US. Hindi naman siya malaking company, pero yun, mini-maintain namin yung web application nila. 2 lang kami sa team. So, wala kaming choice. Kami yung nag-maintain lahat, database, front-end, ano yung lumalabas, back-end, mga code. Kahit ano pa. Sa cloud, AWS, ganun. Tapos, after mo naman dun sa company na yun, tsaka ka na lumipat ng Manila. Oo. Ba't ka nalipat ng Manila? Ano din yun, parang exciting part din yun ng career ko kasi yun sa Higher Play City, dati talagang comfortable ako dun eh. Kahit wala pang work from home, ngayon lang nauso yung work from home. Dati meron na kami nun.
So, Ganun. Oh. may choice ako na everyday po, papasok ba ako sa office or sa bahay lang ba ako. At saka, may choice din ako na anong oras akong magla-login. Ganun. So, pwede akong hapon, for graveyard shift. Parang pipiliin ko lang yung comfortable na oras Kasi ko. yung coding naman kasi talaga sa computer. So, yung computer, kung may laptop ka talaga. Oo. Tsaka output-based, so hindi ka naman... Output-based nga. Oo. So, parang 6 years na ako nun, iniisip ko, ano bang comfortable na ako dito, iniisip ko, mag-improve pa ba ako? Parang, kahit hindi naman siya paulit-ulit talaga yung work, pero parang gamay ko na lahat. Masyado ka lang comfortable. Oo, parang kung kahit may bagong task na dadating, alam ko na to, mamaya ko na gagawin. So, ganun yung naging, ko, buhay. So, maglalaro muna akong Dota, mamaya ko na gagawin yan. Lalaro ulit ng Dota. Wala ka na ng challenge, no? Oo, ganun, parang ganun. So, sakto, nag-email sa akin yung company ng IBM. IBM. Grabe, no? IBM. Oo. Nag-email sila na naghahanap sila ng ganito. Nakita nila ako sa LinkedIn. Pero kailangan mag-relocate ng Manila. So, tinanong ko magkano yung sahod. Hindi naman gaano ka laki yung idadagdag. Pero andun na talaga yung utak ko na IBM to eh, oo. Hindi, kailangan ko tong gawin. Parang ito na yung hinihintay ko na sign na step outside sa comfort zone. So yun, nag-yes agad ako sa email nila. Tapos wala pa akong alam dito, wala akong friends, wala akong relatives. Parang 2 beses lang yata ako nakapuntang Manila before. Parang 2 days before nung flight ko papunta dito, doon ako naghanap ng accommodation. Matitirahan ko dito. Saan ka unang tumira? Fairview. Fairview, layo na. Oo. Tsaka hindi ko alam na ito yung office ng IBM, ito yung Fairview. Hindi ko alam yun. Kung sino lang yung unang nag-reply dun sa inquiry ko sa Facebook na may ganito ba kayong range ng matitirhan for one person, ganun. So yun. Tapang nyo rin talaga. Sir, ako sa totoo lang, bilib ako sa mga nagsasapalaran talaga sa Manila na galing sa probinsya na malayo. Kasi talagang ang hirap noon yung wala kang pang alam sa lugar tapos talagang sasapalaran ka. Sir. Pero natutuwa ako kasi naalala ko nung in-invite kita nung nandun tayo sa MNL na volleyball. Nung in-invite kita ng podcast, sinabi mo rin sa kanya na, Sir, sige, since wala siya sa comfort zone ko, susubukan ko. Ako natutuwa talaga ako sa mga taong gano'n, yung mga down-goers yung tawag ni Friedrich Nietzsche dun. Yun nga yung mga taong hindi nila hinahanap yung, lagi silang lumalabas sa comfort zone nila kasi alam nilang dun sila mag-grow pagka lumabas sila sa comfort zone nila. Nakakatuwa yung gano'n. Tsaka yung parang outside talaga sa forte mo. Like halimbawa dati din, sa Cebu pa ako. Tinatry ko talaga yung mga ganun. Sumali ako ng ano ba tawag dun? Yung sa ProLife. Ganun, yung maging agent. Agent ng insurance. Kasi gusto kong kumausap ng tao. Sales. Napakagandang training ang sales yun. Kasi wala yan sa amin kasi computer lang yung Oo. Tapos nakakausap mo nasa lang. Sa online, ganun. Ayun nga sir, matanong ko lang kasi nga napansin ko kagad yung mindset mo na mapapansin mo sa mga tao yun yung may ganung mindset parang ikaw, parang sila Pawin. Yun nga yung parang willing mag-sacrifice ng konting pagiging uncomfortable para sa mga kagustuhan nila o para sa growth nila, parang ganun. Paano nagsimula yung mindset mo na ganun? Paano ba? To be honest, di ko talaga alam paano nagsimula. Parang bata ka pa lang ganun na, no? Hindi naman bata ako na gusto kong gawin ng mga ganito. Bata ako, normal lang na bata na lang. Pero siguro sa malaking bagay yung influence sa mga nakakasama mo. Kasi siguro na din, blessing in disguise yung hindi kami nakakalabas ng bahay. So yung lagi ko lang nakakasama, ate ko tsaka yung kapatid ko. So kami yung sila mga performer sa school. Performer. So kung ganun yung circle mo, maano ka talaga na mag-perform. So from grade 1 to grade 6, talagang first honor. Grabe. Grade 5, grade 6 lang ako naging second honor. Grabe pala educational history mo, sir, no? Ako baliktad, puro gitna. Ayun, siguro napaka-importante yung ganun. May ganun kang work ethic talaga. May ganung circle ka na no? Nagbago na lang nung high school kasi
may mga tropa ka ng Tropa. tropa na ganun. Pero napakalaking bagay talaga ng mga kasama talaga na kung lahat ng mga nakakasama mo puro growth din ang priority talaga, imposibleng hindi ka mahawaan no? Totoo. Kung matanong ko lang sa yun nga, yung sa mo naman, yung sa journey mo na bilang isang IT. Sino naman yung mga kahit di na sa IT sa general na buhay lang. Sino naman yung mga nakakasama mo na yun nga yung malaking impact sa iyo? Ngayon si Coach Pau. Ganun. Pawin na. Oo. Ako rin, ganun din. Parang yung impact na sa akin. pag nakikita ko siya, parang taas talaga ng respeto ko sa tao. Iba yung kasi nakikita ko yung sarili ko na few on words. Oo. Pero Actions. pag nakita mo maglaro, ganun. Oo. Hindi ka magdududa na magaling ba to? Kasi alam mo magaling. Alam mo magaling talaga. Oo, ganun. Tsaka yung istorya niya, tsaka yung mindset niya talaga. Kasi ako nakita ko rin talaga yung mga nangyari sa buhay niya. Grabe yung journey niya Lalo na yung nalaman sa podcast mo lang. yung istorya. Nalaman ko yung story niya. So lalong in 3 days wala pa siya nakakain. lalong tumas yung respeto ko sa kanya na ganun pala yung... Hindi ko alam din na nasali siya dun sa Junior NBA. Oo. Nakakatawa kasi si Pawen talaga. Napakalaking impact. Lalo na ngayon, magka-business partners kami. Tsaka, yun nga yung mindset niya, nakakatuwa lang talaga kasi parang lagi siyang, mataas siya mangarap. At the same time, talagang willing niyang paghirapan lahat ng Nakakatuwa. Ang laki rin ng impact sa akin ni Pawen. So, mapunta naman tayo sa sa technicals naman at saka sa mga projects mong ganun. Sige. Ano naman yung mga pinakamahihirap na projects or yung mga tasks na ginawa mo? Ano yung mga key challenges na pinagdaanan mo dun sa work na yun? Ano ba? Specific, very specific. Kahit specific na parang pinatrabaho sa'yo or project na kailangan mong tapusin at sobrang pinahirapan ka. Yung sa yun, sa Cebu na company, RPCT. RPCT. Yun, kaka-hire ko lang nung 2013. 2013 ako na-hire. Tapos, naalala niyo yung Yolanda, November yun ng 2013. Yolanda, So, ilang months pa lang ako dun sa trabaho. Yung main office namin dati sa Tacloban. So, yun yung pinaka na-apektuhan. 2 lang kami na team. So, hindi makakapagtrabaho yung senior ko nun. So, ako yung nag-take over sa role na yun. Tapos bagong hire ka lang, no? So, ako yung kumakausap nung namin counterpart sa US. Lahat. So, kinakapa ko talaga lahat. So, yun. Parang yun yung pinaka-challenge dati. Actually, nung natapos yun, okay na lahat. Lumipat na yung office namin sa Cebu, yung main office. Alam kong nag-perform ako ng maganda doon kasi sa increase ko sa sweldo after isang taon. Parang yun yung maximum na may increase sa employee, ganun. Yun, kasi nga kasi parang ikaw yung tao na klaseng I'm up to the challenge Oo. Lalo na yung gano'n na bagong hire ka, bigyan ka ng ganong responsibilidad na hindi mo naman ginusto na nabigay sa'yo dahil sa nangyaring tragedy. So parang nag-step up ka dun sa challenge. So talagang imposibleng hindi makita ng mga superiors. Diba, sir? So yun. Oo. Ano naman yan? Yun nga sir, kasi diba sabi mo nga kayong mga IT pagkadating sa trabaho, talagang problem solvers kayo So paano nyo po ina-approach yung problem solving pagka may mga problema kayo sa issues or mga may bug sa mga programs nyo? Pinaka-common yung ano ba yun? Deduction ba yun? Deduction. Deduction? Deduction, yung... Kaya yung pag-a-analyze mo ng mga bagay-bagay. Kung... tawag dito? Sherlock Holmes. Oo. Pinaka-common. Yun yung pinaka-common. Like, eto ba siya? Kung itetest mo kung etong variable na to may impact ba sa ganito na output mo. Kung wala, tanggalin na yan. Ito naman itetest mo. Parang yun yung pinaka-common na problem-solving approach. Di ko alam kung sa iba, pero sa akin yun yung pinaka-effective sa akin. Science of deduction. Until makuha mo yung ano yung nagkukos ng problem. Oo. Ano naman, sir? Para sa opinion nyo, ano yung pinaka-importanteng mga prinsipyo sa pagsusulat o sa paggawa ng maintainable codes? Pinaka-importanting prinsipyo. Importanteng technique or style or... Parang libro yun pero hindi ko binasa. Hindi ako mahilig magbasa ng libro Oo. Hindi, I mean, like, para yung sa mga codes mo, sa mga programs mo, anong pinakamagandang element or technique
para maging stable lagi yung mga programs mo? Siguro una readability kasi hindi naman readability like mababasa pa din ng kahit hindi ikaw. So kahit may kasama ka or nag-resign ka na, sino yung nag-take over. Kumbaga yung transferable yung Mababasa niya pa din na walang hindi na itatanong sa iba. So yun yung una, readability. Tapos ayun, part na feeling ko yun yung pinaka-general kasi magsusunod na dun yung maintainability sa readability. Kung mababasa na yun, pwede na niyang i-tweak yun ng ito pala gagawin ko para mas bumilis to. So I think yun, readability talaga. Ano naman sir, sa industry insights naman? Ayun nga, nasabi mo na kanina kung paano ka nag-update sa mga pagbabago ng sa changes ng technology. So talagang talagang basa, Reddit. Mga forum sa Reddit, kahit sa mga social media na may mga news din dun about Sa mga tao sir, may mga specific tao na parang alam mo laging updated to, pwede kong pagkuhanan ng o kahit social media man lang o kahit kaibigan mo na parang siya yung source mo talaga ng babanggitin ko dito yung name. Kung gusto mo. Huwag na siguro. Okay ba? Wait lang. Iisipin ko pa din eh. Wait lang. Sino ba? Mga tao. Hindi naman siguro like kung gusto kong may malaman na ganito. Parang hindi ko naman siguro, maghahanap ako sa Facebook. Sino nga yung mga classmate ko dati nung college. Siguro pag halimbawa may gathering like na-invite ka sa magkita-kita tayo mga college classmates. Siguro may go-to person ka na, anong update sa'yo? Ano na yung may ginagamit nyo ngayon sa company? Mga ganun, siguro. May naisip akong 1 or 2 sa college. Hindi ko na lang babanggitin yung name. Pero yun yung parang, iniisip ko about mga ganun. Resource person. People mo, So naman, ano yung mga emerging technologies or trends sa software engineering na excite ka? AI talaga. AI talaga. Tatanong ko rin yan yung AI. Pero ang ganda, excited ka, no? Pero yun yung hindi ko pa, siguro yung knowledge ko very, very surface knowledge lang tungkol sa AI. Ayun nga sir, para sa'yo, anong view mo sa AI? Kasi, di ba, nagpo-program na rin ng AI, di ba? Totoo. Kahit ako ngayon gumagamit ng ChatGPT para magkumuha ng mga code snippets. Para hindi ko na i-code from scratch ganun. Ako kahit ChatGPT kahit sa lahat ng ginagawa ko, medyo nagagamit ko. Ayun nga, anong view mo dun, sir? Para sa'yo, threat ba siya or parang tool na maganda magamit din? Ayun, parang double-edged sword siya. Depende siguro makikita natin yung magiging niya. Ano yung direction in the next, feeling ko in the next 10 or 20 years. Paano pa kaya? Kung ngayon pa lang, ito na yun. Kung dangerous direction ba or tayo, moving forward. Pero sa'yo, sir ba, bilang kasi hindi ako techie talaga, sa totoo lang, ako isa sa pinakatangang tao makikilala mo sa tech. Pero kunyari, yun dun sa AI, bilang mga software engineer, ano ba yung mga pwedeng magawang parameters magawa ng mga tao o mga programmers para maiwasan natin na mapunta sa dangerous route yung AI? Paano ba? Feeling ko wala eh. Kasi hindi mo siya makokontrol yung technology kahit gumawa ka ng parameters, may iba talagang gagawa kasi naturally evil yung intent nila, mga ganun. So, feeling ko wala talaga tayong magagawa na para kung ganun para yung direction. Pero ikaw nga sir, kasi yun kasi naisip ko, maraming mga magagaling na techie na yun, mga hacker vibes na talagang may kaya ring danger na gawin no? May mga kilala ka bang tao ganun na lumalaki ka? Yung, ang galing nito pero parang may evil vibes to. Wait. Or kwento lang naman. Parang wala. Karamihan sa mga kilala kong mga sorry sa term, mga nerd. Nerd talaga. Nerd talaga. Sir, nerds are the best people para sa akin. Ako nerd din ako. Sir, bale, what are the biggest misconceptions people outside the industry have about software engineers? Ano yung mga misconceptions sa inyo?
ayun, common naman siguro sa social media yung alam namin lahat like kung software engineer ka or nasa tech industry ka, alam mo fix ng monitor, TV, mga ganun. Refrigerator, mga ganun. Kala nila tech engineer. Kahit yung parents ko, ganun din eh. Pag may problema sila sa wifi, sa internet. Ano daw, ba't di gumagana ng wifi? Paano ko malalaman yan? So ano nga sir, kung ma-explain mo lang, ano ba talaga yung sakop sa trabaho ng isang software engineer? Sa amin lang, magko-code lang talaga kami sa most likely back-end. Kasi kung front-end na, na siya, parang graphic. Fall na siya sa graphic design, something like. Ayun pala sir, matanong ko, paano ang synergy ng isang graphic designer sa software engineer? Kasi di ba pareho yun, kunyari gagawa ka website or ano man. Gagawa ka ng website. Yun nga, parehong importante yun yung back-end at saka yung front-end Paano yung synergy nyo sa pagtatrabaho nun? Like, paano synergy? Like, paano yung, kasi parang parehong lalabas yung trabaho nyong dalawa, di ba? So ko, like may ibang taong nag-handle ng graphic. Anong graphic? Paano yung flow ng trabaho nyo nun? Kasi, dapat may kung may ibang team ng front-end tsaka ibang team ng back-end, may isang management. So sila yung mag-provide ng visuals. Ito siya, may button dito. Ganun. So yung pagsabi na may button dito, sa kanila yun. Pag sinabi niya, pag-click ng button, ito yung mangyayari sa amin niya. Sa amin niya. So yun, ganun yung synergy niya. So importante rin talaga leadership. No? Dapat may lead na Pag sa ganun ba, anong trabaho yung leader niyo sa ganun? Like anong posisyon ng tao yung mahawak sa inyo nung ganun? Yun nga yung project manager. Project manager. Mga ganun. So, sila rin mga IT rin sila o hindi naman? Dapat. Ganun. Dapat may tech background din talaga sila kasi sila yung magre-review pagkatapos ng task. I-review nila kung tama ba yung ginawa. So, ganun. Dapat. Gets, oo. Sir, punta naman tayo sa mga paniniwala mo sa industry mo. Ayun nga, sir. Bilang isang software engineer, sobrang into tech mo. Kumbaga, mulat ka sa tech world. So, hindi naman sobra. pero para sa'yo, paano mababalanse na nagmo-move forward tayo sa technology and at the same time, yun nga, napoprotektahan natin yung society natin ng yung ethical considerations nga na paano ba nababalanse na lagi nagmo-move forward si technology pero hindi sobrang bilis na naiiwanan na yung tao o kumbaga nagre-regress na yung tao, parang ganun. Paano mo move forward na hindi maiiwanan? I think kailangan talagang mag-catch up ng tao kasi hindi mo masasabihin sa technology, tigil ka muna. hindi mo pwedeng sabihin na tigil dito na muna tayo. Kasi dami nag-i-innovate iba't ibang tao yun, hindi mo na mapipigilan lahat. Wag muna, dito muna tayo Hindi mo pwedeng sabihin na. So kailangan talagang may one or two na magka-catch up. Catch up talaga. So para sa sir, ano mga ways para makapag-catch up ang tao? Feeling ko dapat ituro na sa elementary or sa high school yung coding. Not necessarily coding, yung logical thinking, especially math. Dapat kasi ngayon ina-highlight ko sa daughter namin. Kailangan magaling ka sa math. Sa math talaga. Hindi ko na tinitingnan yung card niya ng ibang subject. Pag okay yung math niya, okay ka na. Kasi analytics na yun. Parang it teaches you to think talaga. Hindi lang numbers, hindi mo kailangan maging mabilis na 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Kailangan mo lang magaling mag-isip. Maintindihan na yun. Analytical thinking. So, yun nga. Yung sa education, kumbaga, para sa'yo, kunyari sa mga batang nagko-computer, ano yung mga may papayo mo para kung sakaling handa sila sa mundo? Kahit di naman na sila maging, ano mga pwede nilang aralin sa pagko-computer para maging updated sila sa mundo, para hindi sila iwan, parang gano'n. Mga nagko-computer, like naglalaro or mga hindi. Kunyari ako, bata lang ako, mga high school. Ano yung mga may papayo mong dapat alam ko sa computer para, para kumbaga updated ako sa mundo, gano'n? Yung mga, kung bata ka, mag-start ka sa mga basic na use ng computer, tsaka internet, matuto ka paano
paano mag-solve ng mga basic mo na problems using the internet. So, i-YouTube mo, i-Google mo. Like, halimbawa, yung sa daughter ko. Ayaw na natin gumastos sa pagpapagroom ng pusa. Oo. I-search mo yan sa YouTube. Paano yan linisin si Chiro yung pangalan. YouTube Ganon. University talaga. Oo, ganon. Kasi nandyan na lahat eh. Yun, totoo nga. Ayun nga ang sabi ko na ngayon sa information age, talagang parang kasalanan mo na lang kung hindi ka matututo kasi lahat ng pwedeng source para matuto nandyan na eh. Oo. Ayun sir, ikaw naman, masasabi mo ba na marami ka talagang kakayahan sa ngayon sa software engineering na ano mo lang din, na sariling aral lang? Actually, siguro 90% sariling aral Ganun lang kaysa talaga. sa college? Sa college, hindi ko i-undermine yung natutunan ka sa college. Sa college, siya yung nagbigay sa akin ng foundation. Gets. So parang nagko-connect ko kahit saan ako lumipat na programming language, andun pa din ito siya. Hindi siya magkakalayo. Similar lang kasi natutunan ko na to sa college. So hindi ako nahihirapang mag-adapt sa gantong programming language. So natutunan ko siya through aral, pero yung foundation paano ko siya matutunan ng mabilis is Galing sa college. Ganun. Tama nga, totoo. May foundation. Yun nga talaga yung sir, ito pala, matanong ko lang. Kasi yun nga, nagkakaroon ng notion ngayon, yung diskarte versus diploma. No. Para sa'yo, diploma o diskarte? Para sa akin, both dapat may diskarte Pareho. diploma ka. Kasi hindi naman mag-work. What if hindi mag-work yung isa, dapat may isa kang Tsaka mas maganda pag mag-work yung both. Siguro ang successful mo nun, di ba? Tsaka makita mo rin talaga, yung mga magagaling na tao, ganun. Kumbaga, kahit naman sila Elon Musk, mga edukado rin yan. Hindi lang sila nagtapos kasi nga, may mga project na sila, busy na sila, hindi na nila matatapos. Pero lahat sila, mga edukadong tao rin talaga. Tsaka sa level of knowledge nila, parang mas lamang pa sila sa may diploma. Parang bigyan mo na lang sila ng diploma kasi ito na yung accomplishment niyo. Pero totoo yun, importante diskarte at diploma. Pareho. Kasi ba't naman mamimili ka ng isa? Pwede naman pareho. Oo nga. Kahit naman yung mga less fortunate na ito, nakakahanap pa rin ng paraan. Mas mahirap nga lang na onte. Pero kaya mo pag-aralin yung sarili mo kung talagang gusto mo talaga matuto. Diba? Oo. Tsaka sa field namin, hindi mo na kailangang mag-enroll ng mahal na school. Oo. Kasi pareho naman. Same lang. Hindi naman iba yung tinuturo sa mahal na school sa... Totoo yun, sir. Same lang naman na technology yun. Tsaka yun nga, lalo na kung magagawa mo rin sa sarili mo na lagi mo rin tinuturuan yung sarili mo. So, kumbaga, makukultivate mo rin yung work ethic mo ng kahit hindi ka nagaling sa magandang school. No? Oo. So, yun naman. Sa trabaho mo naman, hindi ko lang alam, like, sa pagkakode, napunta ka sa moral dilemma. Na kung gagawin ko to, parang lalabas ako sa prinsipyo ko, parang wala namang ganong napunta ka. Na-test yung yun nga, yung... Ito, oo. Sige. Oo. Ano siya? Nasa Cebu pa ako neto. Employed na ako sa yung Harplicity. Tapos, naghahanap ako ng extra income. Nag-apply ako ng freelance. So, yung nag-hire sa akin, i-explain na nila. Interview, ito yung ginagawa namin. And doon ko nalaman na yung ginagawa pala nila, alam mo yung mga MLM, multi-level marketing. Hindi pa. Mga, ano ba? Pyramiding scam, mga ganun. Gets. Oo, parang networking. Ganun. Networking, oo. Oo. So yung ginagawa namin, kami yung gumagawa ng site nila na, halimbawa, ako yung mag-invite sa'yo sa Gets. sa uy, bayaran mo kung 7K. Ito yung worth ng 7K mo. May mga sabon. Tapos may libre ka ng portal dito sa website namin. May ma-access mo to. May mga lessons dito. Kami yung gumagawa nun. So, nung nalaman ko yun, hindi ko na tinuloy. Hindi mo na tinuloy. Yun. Anong sir, kahit in general na, kahit di sa trabaho, anong importante na meron ka talagang moral standards? At ano importante yun na mag-stick ka sa prinsipyo mo? Wait lang. Hindi ko naiintindihan. Anong importansya na mag-stick ka sa Anong mga importansya? prinsipyo mo? Kasi alam natin, maraming tao dyan na yun nga, for the sake of success, na lumabas sa...
Kasi Tama at mali. kahit hindi sa trabaho kasi naniniwala akong kung ano yung ginagawa mo, parang magsi-circle back lang din sa'yo. So yun, Karma, ripple. yun. Yung nga yung ripple na sinasabi mo sa'yo, no? Parang siguro kahit hindi mo ginawa, pero yung sa intent mo, parang yung sa feelings mo, parang bad yung energy. Babalik at babalik sa'yo yun. Babalik. Parang yun yung kahit hindi sa trabaho, yun din yung... Ganun yung paniniwala mo in general. Nakakatawa na sir, ano ka rin sa mga energies, gano'n na para sila Doc Coach Ronel na. Kaya nga ako, umano kami ng pusa kasi nakita, di ko alam kung totoo, pero sila daw yung nag-absorb ng mga bad energy. Gano'n? Oo, di ko alam kung totoo parang... Ano ka rin pala sa energetics? Ako rin, hilig ko yan sa'yo, mga medyo spirituality, mysticism, energetics. Ayun sir, ano naman? 'Di ba ngayon, alam na natin yung yung problema ng data security tsaka yung mga cyber security na ayun nga, ang daming problema ngayon na parang magulat ka, alam na pala ng tao yung mga dapat sa'yo lang yung mga ganun, 'di ba? Problema yun. Kahit sa mga kumpanya, yung mga intellectual property nung R&D nila, nahack ng ibang kumpanya, ganun. So sir, para sa'yo, ano yung role ng mga software engineer para mapaigting pa yung cybersecurity natin? Lalo na, yun nga, nagpo-progress si technology. Siguro may mga ginagawa naman, kahit lahat yata ng companies ginagawa naman yung nila, social responsibility. Which is yung pinaka talaga, awareness. Kasi, halimbawa, yung parents, lalo na sa mga oldies, di nila alam yung mga ganun. Like, pag may nag-text sa kanila, uy, nanalo ko ng ganito, i-click agad. So, yun yung pinaka-importante talagang mas-spread yung awareness regarding through education na din. Kung sa coding part nyo, may mga pwede ba kayong magawa para mapaigting yung data privacy at saka yung cybersecurity? Siguro mag-invest more on mag-QA, magre-review. Kasi kung may ano yung QA? Matanong ko lang. Quality assurance. Quality assurance. So code quality assurance. Kasi kung kami lang, magko-code lang, walang magre-review, may bias kami. Siyempre kami yung nag-code. So pag test namin, may bias din yung test namin. Based lang din sa anong gusto naming i-test. So dapat may outside perspective na mag-check ng mga ganun. Siguro dapat mag-invest more on that. Oo. So since kanina nasa ethical and philosophical considerations tayo kanina, bigla lang akong napaspark ng kasi nga, yung kinikwento mo kanina, yung spread positive vibes, positive energy, na nandun ka sa side na yun. Pero isa lang din kasi parang isa rin sa mga yung merong mga tao, kunyari, lawyer, na pagka lawyer mabait, marami siyang magagawa maganda. Pero kung ang lawyer masama ugali, marami rin siyang kayang gawing masama. Para sa iyo, sir, ang isang magaling na software engineer, kung nagkataong masama ang ugali niya, ano yung mga bagay na sa tingin mong sobrang lakas ng power niya na kaya niyang magawang evil dahil ang galing niya sa coding, ganun? So for example, kung masama ako, pupunta akong coffee shop. Oo. Most likely, mga wifi sa coffee shop, hindi ganun kahigpit yung security. So pwede akong magdala ng small device to listen mga devices nyo, cellphones. Pwede kong kunin yung mga packets nyo, i-read yung packets through my software din. So alam ko yung mga vini-visit mo na site. Pwede ding wait lang. Pwede ding baguhin ko yung DNS ng phone mo na pag nag-visit ka ng Facebook instead na yung original Facebook na site. Oo. May ginawa akong template ng Facebook, exactly the same as Facebook. So pag-enter mo ng credentials mo doon, andun na yung credentials mo sa akin. Grabe! So syempre magte-text yan kasi Facebook, di ba, may OTP. May to authenticator. Magte-text yan sa cellphone mo. Pwede kong i-hack yung camera, Wi-Fi camera, para makita ko yung number na OTP. Zoom ko lang. And then, may access na ako sa mo. Grabe, no? Nagulat ako na ganoon pala talaga yung power ng isang magaling sa software engineering. Tsaka hindi siya mahirap na gawin. Ganon? Like, bibili ka lang ng device na nagli-listen ng mga other devices around you. Yun lang yun. Natawa naman ako na tanong ko yun. Gandang. May ganun pala. So talaga, napaka-importante pala na asipin natin yung trabaho.
trabaho siya, no? Pero isipin natin, napakalaking moral responsibility rin pala ng isang software engineer kasi nga kung hindi siya mabait na tao, ang dami niya rin pwede magawang masama, no? Pero kung ako yung software engineer, ba't ko naman gagawin yun? Oo nga, yun nga yung point eh. Oh. Anong makukuha ko? Like nakuha ko yung credentials mo, ano naman? Oo nga, yun nga. Like, mas malaki yung risk na may mangyaring masama sa akin kumpara sa makukuha ko sa'yo eh. Siguro kung binayaran ka ng something, like, ano mo tong tao na to, siguro ganun. May intention. Pero may mga ganong may mga ganong trabaho ngayon. Like, may mga kilala ka na kasi, 'di ba, kunyari, yung alam natin, yung sa mga ibang yung mga under the table na trabaho. May kilala ka, may ganun ba sa industriya na may mga mga technically mga hacker, mga nababayaran mo para ganito? May alam ako na group sa Facebook. Pero yung tawag sa kanila, ethical hacker. Nag-hack sila ng mga sasakyan, anong tawag doon, mga modern na sasakyan. Like mga pwede mong ganun, na-hack yun? Pwede mong i-open. So, ina-announce nila yung mga danger na mga ganun. Pwede, while nagda-drive ka, pwedeng i-open yung mga windows, pwede i-open yung, sa rear. Grabe, no? Pwedeng i-play yung Bluetooth, ganun. Talagang talagang double-edged sword pala ang technology. No? Ngayon lang din. Kasi hindi nga ako techie na kahit pala sa sakyan, pwedeng ma-hack. May, nakita ako sa Facebook na group na ganun. Facebook group. Car Ethical Hackers. Grabe. Isa rin, sa totoo lang, sa regret ko na hindi ako nagpakagaling sa computer. Kasi sa totoo lang, kaya nga kami nagbo-work ni Jimbite magkasama kasi sobrang tanga ko sa tech. Like, hindi ko magagawa tong podcast kung wala akong kasama na producer na pero ang ganda ng mag-edit, mag-video kasi sobrang... Tapos yan talaga kasi kahit Excel, ang tanga-tanga ko sa Excel, sir. Natuto ako mag-PowerPoint, college kasi kailangan lang sa school. Tapos sobrang regret ko talaga na hindi ako naging techie. Kasi nga, sobrang laking power pala ng pagiging magaling sa computer talaga. Nakita ko rin talaga yun. Sir, punta naman tayo sa sir. Sa trabaho niyo ba, yan? Team din kayo sa mga projects niyo? Ganun? Oo, most likely, talaga. Commonly, team talaga. Sir, naman, para sa inyo, bilang nagtatrabaho sa team, ano yung mga may share mo na best practices para maging effective yung team nyo sa mga resultang kailangan nyong ipakita? Best practices, ano ba? Like ikaw, paano may na-handle yung team pagka may project kayo? Una talaga, plano. Ipa-plan nyo yung sino yung magsa-start neto, kanino to, ganito. So, may yung segregation of task. Oo. Tsaka, communication, kung natapos na ba to, ano yung next. Kasi, minsan, or kadalasan, hindi mo pwedeng gawin to before mo gawin to. So, may parang siya, hierarchy. So, yun. Hierarchy rin. Oh. Kasi, common din sa amin na like sa akin, hindi masyadong ma-word, hindi ako masyadong nagsasalita. So, common na hindi mo i-communicate yung mga ginawa mo. Natapos mo na pala to. Naghihintay yung isa. Hinahantay ko wala. So, yun. Communication talaga. Communication tsaka planning. Oo, totoo. Naman, sir? Sa professional life mo naman. Paano ka nagsiset ng goal sa sarili mo? Kasi nakita ko nga parang isa kang very goal-driven na tao eh. Paano yung sistema mo na may goal ako at paano mo gagawin yun at paano mo pananatiliin o paano yung style mo after? Parang ganun. Ginagawa ko na lang ngayon, very short term na goal. Hindi na ako nag-goal ng parang 1 year, 2 years, 3 years na goal. Kasi hindi effective sa akin eh. So, halimbawa sa basketball, gusto ko mag-improve. So, yung ginagawa ko, gagawin ko muna tong ball handling in this week. So, yun lang. Pag nagawa ko na yun, hindi ko naiisipin kung ano yung effect nun in the long term. Basta nagawa ko yun in the short term. So, yun yung... Laging short-term goals. Laging short-term goals lang. Kasi magko-compound naman siya eventually. Sir? Yun nga, balik ulit tayo doon sa team, sa teamwork. Sa leaders, nagli-lead ka na ba ng team or parang more on sa execution ka? Hindi ko pa na-try na maging team lead. Team. Sa team leader, sir, ano yung hinahanap mo na qualities ng isang effective na team leader nyo? Parang gano'n. Na parang kung merong magkakaroon ka ng team leader, ito yung
magandang diskarte niya or magandang skill niya, parang gano'n? Inahanap ko yung approachable. Kasi na-try ko before ng company ko na to, yung lead ko before, hindi sobrang siya, irritable. Siguro dahil din siya, parang trade-off yung ng sobrang matalino. Oo. So sobrang matalino siya, like na-intimidate ako makipag-usap kahit lang sa phone. So sobrang irritable din niya. So yun, parang yun yung, para sa akin lang, hinanap ko, yung approachable ka. Kahit hindi mo naman sabihin na alam ko to, pero pwede mong ituro sa akin paano ko malalaman to, ganun. Ayun sir pala, sa mga kasama o sa boss o kahit sa mga mo, nasa yung mga hinahawakan mo. Ano mas gusto mo sir? Like, mabait o matalino? Pwede ba both? Ang hirap din kasi kung mabait lang. Tas, Oo, mahirap din. Pag laging di alam Oo. Tsaka hindi ko naman expect na alam lagi nung lead. Pero ine-expect ko na alam niya paano ko pupuntahan tong ganito na task. Gets. Ayun sir. Siyempre, 'di ba sa mga journey natin kanya-kanya, meron tayong mga nagiging mentors. Maaring sa buhay or sa mismong trabaho. Sino yung mga naging specific mentors mo or parang yung mga taong nagbigay ng impact sa'yo na dami mong natutunan dahil sa kanila? Maaring sa field mo, kahit sa general na buhay mo. Ganun. Sa akin, yung ate ko, tsaka yung sa work ethic yung ate ko. Kasi siya talaga yung, tsaka moral ethics. Work ethic tsaka moral ethics yung ate ko talaga. Siya yung sinasabi sa Dark Knight, uncorruptible. Uncorruptible. Feeling ko lang. Pero di naman siguro perfect. Ano ba ang field ni ate kung matanong ko? Siya? Civil engineer. Oh. So makwento ko lang na nag-work siya sa DPWH before. Yun. Diyos ko, yun nga. Matindi Pero ang corruption dun. lagi niyang kino-complain nga yung corruption. So eventually, umalis siya. Kasi incorruptible. So yun. Parang until now, kahit hindi ko na siya laging nakakasama, nandun pa din yung ko sa kanya. Naglo-look up pa din ako talaga sa kanya. Talaga. Kasi yun nga, ibang strength yung kailangan mo para maging incorruptible ka. Mukwento ko lang din, ganyan din yung sa nanay ko. Na parang, kasi achiever din nanay ko, CPA nanay ko eh. Tapos nagkaroon siya ng chance, parang pinipirata siya para pumunta sa customs. Tapos talagang, syempre, naging kasi malaking opportunity rin. Pero humindi siya kasi nga, alam niya yung pwede mangyari sa morals niya pagka napunta siya doon. Oo, diba? Mga ganun na tao. Sino pang mga ibang mentors mo, sir? Tas yung, sa naman, paano makipag-communicate sa tao, like, yung papa ko naman, yung very few in words. Paano ko nakuha yung ganito na personality? Very few in words, like, more on listener. Kasi yung papa ko ganun din. Tas yung, paano magmahal, ganun. Kahit hindi sa relationship, or sa jowa. Basta paano magmahal sa tao. Magmahal in general, Yung mama ko naman. Mama talaga. Like, hindi siya kakain ng... kumakain. Hindi kami kumakain. Tsaka hindi kami pwedeng kumain ng hiwalay. Dapat sabay-sabay lagi talaga. Magkwento ko lang, sir, no? Kasi parang nabanggit kasi ni Pawen na, yun nga, yung nakwento mo sa pagiging mapagmahal. Tapos nakwento mo nga yung impact ni Pawen sa'yo. Nakwento niya sa akin nung Paskong araw, gulat na gulat siya na oo. Tuwan-tuwa siya kasi kaya nga kita yung interview kasi nung kinikwento ka niya, talaga tuwan-tuwa rin siya na, alam mo bro, nung Pasko, out of nowhere, biglang nag-abot ka raw sa kanya ng ganitong dahil nga nagpapasalamat ka na. Token of appreciation. Ng token of appreciation dahil nga sa naging impact niya nga sa pag-basketball na siya rin, hindi niya alam na gano'n din pala yung impact niya na nakatawa kasi para sa kanya, act of love yun diba? Technically, sa pagmamahal yun Parang ginagawa ko din siya every year na parang kung saan ako nag-spend most of my time, magi-give back ako doon. Kasi ang laki nang nakuha ko kung nag-spend ako, nag-enjoy ako, doon pa lang sa fact na nag-enjoy ako, ang laki na nang nakuha mong na positive doon. So, at least give back. Nakakatawa yun, sir, nakaka-inspire ka, nakakatawa yung kasi, yun nga, nakaka-inspire na napaka-successful nyo sa work nyo. IBM kayo nagtatrabaho. IBM, mas luma pa sa di ba? Mas original pang IBM kasi sa Apple, di ba? Wala na ako sa IBM. Wala ka naman sa IBM. Saan ka ngayon, sir? MSCI. Sa Makati.
Parang familiar sa akin yung MSCI. Anong pangalan ng company? If yung MSCI talaga siya. MSCI talaga. Oh. Para siyang competitor ng Bloomberg, gano'n. Ganun. Ayun nga, sir, natutuwa nga ako sa inyo kasi yun nga, sobrang, kasi diba parang may notion na pag yung mga nagsasucceed sa buhay, may mga tinapakan tao. Pero ako kasi hindi ako naniniwala doon. Mas naniniwala ako kasi marami ako nakilala successful na yun nga, mapagmahal, matulungin, yun nga, positive vibes ang nila. So parang natutuwa ako na yun, ang dami pa rin talagang testament na tao na ganoon, walang tinapakan, incorruptible, tsaka yun nga, yung lagi lang matulungin, na successful pa rin. Patunay talaga na hindi mo kailangang, di ba? Maging magulang para may mapala sa mundo. Yung term yun. Tamang term, magulang. Totoo. Ayun, sir. Punta na tayo dun sa kasi nga, kaya tayo nakakilala kasi nga, yun nga, yung basketball training kayo ng Zero Crowd na, which is ngayon investor na rin ako dun. Tapos nagki-training kayo ng basketball, tapos nagki-training din kayo ng volleyball. Ngayon po hindi na, pero yun nga, nag-training kayo, tapos kasama mo pa yung pamilya nyo. So, fascinated ako kasi minsan may ganun di ba yung parang sa mga successful na tao. Lalo na ako sa mga nakasama kong mga kaklase ko dati, yung mga mayaman ko klase. Kadalasan nilang reklamo yun sa parents nila na walang oras sa kanila. So kayo, sir, paano nyo nababalance yung hectic na buhay ng isang programmer at saka yung family life nyo na, yun nga, na ikaw, na, yung sa personal na buhay mo na lang, naalagaan mo yung katawan mo kasi active na active ka sa sports and at the same time, kasama mga pamilya mo dun. So, pati yung bonding time nyo ng pamilya nyo, okay. Paano mo binabalanse yun, sir? Actually, hindi hectic yung buhay ko. Hindi. Ang sarap naman. Sana all. Hindi kasi work from home lang. So, siguro kung dati, nung office pa, hectic. Kasi andun half ng oras mo, andun na sa travel time eh. So ngayon, wala na yung travel time eh. Pagising mo, andun na eh. So, pag 5 p.m., okay na. Wala na akong trabaho nun. So, pwede pa ako mag-attend ng 8 p.m. na training sa Zero Crowd. Yung sa volleyball, weekend naman yun. Yung work from home na yun, sa'yo nagsimula dahil ng COVID o hindi naman? Talagang sa software engineers, talagang normal siya. Yung sa company namin dahil nung COVID. Nung COVID talaga, ano. Yun talaga yung COVID, double. Yung dami ko rin kilala nag-succeed dahil sa COVID. Ako baliktad. Ako naman, nalugi yung negosyo ko dahil sa COVID. Nakakatawa ako. Ayun sir, yun naman pala. Bakit naman basketball at volleyball yung naano mong i-pursue? Talagang bata ka pa lang ba, mahilig ka na mag-basketball? Or? Yun yung parang frustration, or hindi naman frustration pala, parang regret ko nung bata. Siguro hindi din maiiwasan kasi yung time na yun yung talagang nag-start yung internet eh. Okay. Tsaka so yun, kung siguro hindi sa time ko nag-start yung internet, siguro nag-start ako mag-basketball bata pa. Yun nga. So yun, na-shift halos lahat ng mga teens na nag-shift na sa comp shop, na computer, ganun, naglaro. So, late ko na na-pick up yung basketball na seryoso talaga nung nagtrabaho na ako sa Cebu. So, may mga kalaro ako doon. Nakikita ko magagaling sila. So, bakit hindi ako magaling ganun? So, try ko kaya mag-training. Wala pa. Di ko alam kung may training din sa Cebu. So, dito ko na nakuha yung after pandemic na may mga nagpo-post na about training sa basketball. Nakita mo yung kay Pawen. No. Actually, hindi pa Zero Crowd yung una kong na-enrollan, yung ibang camp pa to. Nabanggit nga niya ata yun. Coach pa, galing kayo sa iba. Ayun, matanong ko lang sir, dun, sa Zero Crowd. Siyempre, Zero Crowd din tayo. Anong pinagkaiba ng training sa iba kaysa sa Zero Crowd training? Ano ba? Siguro kasi alam ni Coach Pau yung mga sinasabi niya. Nagagawa niya yung mga sinasabi niya. Hindi lang, gawin mo to. Pero, yung iba nagagawa naman, pero parang hindi ka mabibilib eh. Oo, gets. Oo. Basta iba-iba yung galaw ni iba Coach. Yung legitimacy kasi ni Coach Pau na. Makikita mo talaga yung average na player lang, tapos i-compare mo yung galaw ni Coach Pau. Iba kahit sa simple na job, ganun. Iba talaga yung... Iba talaga. Actually, kahit nung siya nagpunta dito, kasi siya once a week siya nagte-train dito eh. Siya yung nagte-train sa amin. Tuwing pagka siya nag-training sa amin, yung mga estudyante namin, lagi pagkatapos sa group chat, epic training, nice training guys. Good. Parang lagi silang hype na hype kasi nga iba talaga si Pawen. Tsaka nakakatuwa kay Pawen,
yung kaya niya mag-deliver ng effective na coaching, pero hindi siya, alam mo yun, hindi siya yung typical na coach na yung intense, yung masigaw, yung, Oo, di ba, hindi siya oo. ganun no? Kaya nakakatawa kasi effective talaga siya. Nakalmado lang, yun nga, yung few words lang din. Oo. Tsaka pag nagsasalita siya, nakikinig talaga lahat sa amin. Kasi siguro ayaw naming ma-miss yung mga details, ganun. Totoo. Ay, sir, ito nga pala, matanong ko lang. Kasi di ba nabanggit mo lang kanina na yun nga, man of few words ka. Sa observation ko, tali-talino niya, sir. Hindi naman siguro. Ako kasi medyo, direct, dalawa pagkatao ko, may pagkatao ko sobrang introvert, may pagkatao ko sobrang daldal na extrovert. Pero, ako kasi, medyo may kadaldalan talaga ako. Pag sa mga taong komportable ako. No, I think same. Ganun din ako. Pero ang rason ko kung bakit ako madaldal, kasi ang likot ng isip ko. Like, hindi talaga siya tumatahimik. Sa totoo lang, kahit madaling araw, talagang ang dami ko naisip. Kaya minsan, kasi kung nasa isip mo lang lagi, ang hirap ng hindi mo naman sasabihin. So, minsan, kaya ako napapadaldal. So, ikaw, sir, bilang, yun nga, na, kasi, pag, di ba, ang matalino, active ang brain, Paano mong hinahandle yung brain activity mo nang hindi ka masyadong nagsasalita? Tanong ko lang. I think sa laro. Laro, oo nga, no? Hindi kasi ako nag-game Sa totoo lang, hindi ako nag-game. Doon talaga, feeling ko doon yun yung ano ko, parang pag nagfo-fallback, pag halimbawa malungkot or naiinis, doon ako nagfo-fallback. Kasi yung mga iniisip ko na ano yan, nare-replace na mga iisipin ko sa laro, no? I-divert mo kung no? Tsaka ma-add ko lang din yung kung paano mo, yung marami kang iniisip. Parang ano din siya, tawag doon, may consequence din. Kasi halimbawa sa partner ko, pag may marami akong iniisip kahit hindi naman related sa kahit ano sa kanya, iniisip ko lang sa trabaho or iniisip ko sa basketball. Minsan natutulala lang ako, mag-iisip ko ng about basketball. Ganun, yun nga Doon ako na-stress yung kahit hindi naman na importante, iniisip mo pa. Tas masama na pala yung ano sa kanya. Parang lalim yung iniisip nito, tas ayaw niya i-share. Tas pag sasabihin ko about basketball, hindi maniniwala. Parang may consequence din yung gano'n. May consequence din, oo nga. Totoo Which is totoo sa basketball lang naman talaga yung iniisip ko. Kala, ibang babae. Ayun pala, sir. Sa ano naman, bilang isang asawa, ano naman yun nga, ano yung mga may share mo sa akin? Bilang ako, naghahanap na rin ako eventually na mapapakasalan. Ano yung may share mo para maging isang magkaroon ng isang stable na pamilya at stable na parenthood at saka ng marriage? Paano ba? Wait lang. So yun nga, isip mo, kayo mag-asawa, pareho pa kayo ng trip. Volleyball, di ba? Ano lang. Siguro try mong mag-spend time sa kanya ng kayo lang. Ito, iniisip ko talaga to. Feeling ko totoo to sa lahat, or hindi lang sa lahat, in most. Kung kaya mong matrap sa kanya ng siguro 3 months, 2 months. Nang hindi nagsasawa, no? Oo, feeling ko yun. Kasi kung sa 2 months, 3 months, ang dami niyo nang pinag-uusapan na ano-ano yung pinag-uusapan niyo. Tapos hindi ka mata-turn off sa mga sagot, mga ganun. Matanong ko lang sa'yo, paano ba kayo nagkakilala ni Mrs.? Ano siya? Common friend, through common friend. Dito na rin sa Manila or sa... Dito sa Manila. Ano na siya? Manileño na siya? Dito. Taga Bataan, Tagalog. Mariveles. Bataan. Okay, oo. Ano naman, sir, sa parenthood naman bilang tatay? Ano naman paano ka maging tatay? Or ano ako? Ilang taon na ba ang anak mo pala? 13. What? Ano ko lang i-put on record kasi yung partner ko, ano siya, live-in partner. Hindi pa kayo kasama. Tapos okay. yung babe, yung anak namin, stepdaughter. Stepdaughter. Okay. Gets, oo. So, yung paano maging tatay, more on ako, disciplinarian. Ako yung Ikaw yun. talagang, regarding sa math, yun yung talagang tinitingnan ko pag pinakita yung card, ano yung grade niya sa math. Tapos pag hindi masyadong, pag medyo mababa, tapos mag-aaral kami. Pinipilit ko talagang mag-aaral kami ng mga lessons nila, ganun, sa math. Nakakatuwa naman yun, sir, na
na ikaw pa yung nagtuturo talaga ng mga bagay na yun, no? Kasi nakuha mo rin sa nanay mo, no? Sabi mo, talagang disciplinary yung nanay mo, no? Oo, kasi kung effective sa akin yun, baka kahit hindi effective sa lahat, baka effective sa kanya, ganun. Sir, ano naman? Matanong ko lang yun nga, bilang yun nga na step daughter ba? Step son? Daughter. Bilang step daughter, paano naging ano yung ano nyo? Ilang taon ba siya nung naging kayo ni ma'am? Ano lang, ba? Magti 3 years pa kami. So, medyo mga 10, ganun, 11. Tawag dito, paano mo binid yung relationship niyo ni stepdaughter? Kasi 'di ba minsan kadalasan sa pamilya nga na minsan syempre estranged sa kasi syempre 'di ba yung ganun. Paano mo binid yung relationship niyo bilang isang stepfather? Siguro hindi siya naging kahit ngayon binibuild ko pa din naman. Pero ang alam kong way hindi mahirap para sa akin kasi halimbawa sa music updated din ako sa mga bagong pinapakinggan nila eh. So like mga rap ngayon, mga Outside Mafia, mga ganun, naririnig ko sa kanya which is pinapatugtog ko din sa sasakyan. Uy, same. 13 years old, mahilig sa rap na. Hindi kasi nakikita nila sa sa TikTok, yung mga ganun, mga Bini, ganun. Bini. Si Bini Aya. So yun, parang alamin mo lang yung din nila, hilig. Ayun nga sir, kung meron ka namang mga parang mga gusto mong i-instill o parang gusto mong maituro dun sa anak nyo nga. Ano naman yung mga gusto mong ma-impart sa kanya? Yun yung positive ripples talaga. Kahit kung wala kang gagawing maganda, at least wag ka namang gumawa ng masama. Ganun. At least wag kang gumawa ng masama. Sir, ito matanong ko lang. Kasi yung tatay ko dati, may kinikwento nga siya na parang, tatay ko kasi laking hirap talaga. As in, sobrang hirap nila. Tapos meron siya kinikwento na dati, yung boyfriend ng pinsan niya, lagi siyang binibigyan ng curly tops. Tapos para sa kanya, kung mahirap ka, makakain ka ng curly tops, sobra na yun. So parang yun talaga, hanggang tumanda siya, hindi niya makalimutan yung sobrang bait na tao na sa kanya na yun. Na parang talagang, dun din ang galing yung yung ripple nga na parang, pag may gumagawa sa'yo ng kabutihan, gawin mo rin sa iba para... So sa'yo, meron ba mga specific na tao na nung lumalaki ka, na gano'n yung parang, yung nagbigay ng positive energy naman sa'yo? Na parang hindi mo makakalimutan kasi, parang hindi naman niya kailangan gawin to, pero ba't ginawa niya? Gano'n. Ano ba? Wala akong maisip eh. Wala pa maisip siya. Pero siguro yung mama ko kasi lumaki akong wala yung father ko kasi nag-abroad yung papa ko, grade 2 pa lang ako. Gano'n. So nag-stop na lang siya mag-work sa abroad, tapos na kami ng college. So yung mother ko talaga yung laging sila, kapatid ko tsaka yung mama ko. So nakuha ko yung ganun, paano yung magmahal. Siguro doon din nakuha yung positive ripples kasi yung mama ko sobrang loving din. Unselfish talaga siya. Like, yun nga, pag hindi kami kumakain, hindi pa yan siya kakain. Hindi yan uuwi ng bahay nang walang dalang kahit something, kahit konting something para sa amin. Tapos pag, naalala ko di ba lagi kaming honor student. Lagi yan siyang may bit-bit na regalo. Pinapadala pa yung regalo sa stage. So, kailangan may picture kami ng may regalo kami. Ganun. Basta sobrang siya. Iniwan niya yung niya. Civil engineer din yung mama ko. Ganun. So, hindi na siya nag-work. Talaga tatalino pala nung lahi niya, sir. Iniwan niya yung field niya. Hindi na siya nag-work ng civil engineer para alagaan kami. So, yun. Grabe yung sacrifices talaga, Tawag dito, sir, yun nga nabanggit mo lang. Kung pwede lang natin pag-usapan, kung hindi ka naman comfortable, okay lang. Na, yun nga, na lumaki ka nang wala masyado yung papa mo. And ako rin kasi, lumaki ako wala nanay ko namatay yung nanay ko, 4 years old pa lang ako. And ngayon, growing up, ang dami kong napapansin sa sarili ko, sa pag-uugali ko, na parang, lumaki ka kasi walang nanay, kaya kaganyan Kasi nga, iba talaga kasi may dynamics talaga na importante yung dynamics ng ng nanay at tatay sa magiging upbringing mo So, sa'yo, na bilang lumaki naman, nakabaliktaran na, wala lang lumaki. Ano naman yung mga napansin mo sa'yo na parang
Parang ngayon nga, na parang panghihinayang na kung lumaki lang ako na may tatay, baka ganito siguro. Kung lumaki ako ng tatay, may mga ganun ka ba? Actually, eto no bullshit Hindi ko iniisip na kung lumaki ako ng mga ganun. Ganun. Sana kung nandito yung papa ko. Kasi, ang na-realize ko lang, kasi most of my life, kasama ko, Mama. 3 babae. Oo. So, hindi ako hirapang mag-communicate sa babae. Ayun. Siguro, mas mabilis ako makipagkaibigan sa babae kumpara sa, like ngayon, parang ang awkward ng kanina. Oo. Parang awkward ng interaction. Kasi lalaki. Oo, siguro yun yung Ako baliktad yun naman. Ako, mabilis naman akong, ayun nga, trumopa naman na lalaki. Kasi nga, tatay ko, kami, lahat ng kapatid ko, pati baliktad naman. Oo. Tatay, tsaka lahat ng kapatid ko, puro lalaki. Kaya ako naman, sobrang bilis ko marami rin akong kaibigang babae, pero mas mabilis akong trumopa sa mga lalaki. And sa babae naman, yun nga, yun talaga. Like, sa totoo lang, sir, kung ako naman yung nagka-problema na lumaki ako na nanay, pili ko dun talaga sa babae. Kasi nga, lumaki akong torpe, na kahit di naman ako sobrang pero hirap na hirap akong like 23 na ako nung first girlfriend ko eh. Okay. And at the same time, yun nga, yung pakikisama naman sa babae, dun ang medyo hindi ako ganun natuto lang ako nung sa ex ko nga, pero ayun nga. Kasi nga, lumaki ako na walang nanay. Nakakatuwa naman sa'yo na hindi mo nakitang pagkukulang yun nga, ng medyo lumaki ng walang Oo. Nakakatuwa. Ang positive talaga ng outlook mo lagi. Di kasi parang nakikita ko yung advantage nun eh. Nung bata pa ako, like, nakakapag-provide ng, like, magpapabili ako ng laruan, ganito. Kasi alam ko na nasa abroad yung papa ko. Yung mga ganon. So, hindi ko naisip yung... Hindi, oo. Siguro iba lang kasi sa akin nga, kumbaga, wala eh. Kumbaga, talaga siya yan. Natanong ko lang kasi nabanggit mo kanina eh. Kasi yung mga parental issues na tinatawag ba. So, ito naman, sir. Yung mga future visions mo naman. Ano yung mga future goals mo pa? Ano pa yung mga gusto mo pa magawa, ma-achieve? So sabi ko nga kanina, short-term goal. So, wala ka talaga. Actually, last year, nag-try din ako mag-drums. Ganun? Si BJ din, di ba yung... napanood ko nga si Sir VJ. So, yun, yung mga kailangan kong gawin in the next years, i-continue yun. Tapos, aaralin yung AI sa field ko. Kung sa field ko, aaralin yung AI. Gusto ko din mag-enroll ng something siguro about AI. May ganun? May mga ganun? Oo. So yun. Basketball. Especially basketball din. Anong goals mo sa basketball, sir? Kasi ako, meron ako nilagay na goal. Kaya ako nag-zero crowd. Sabi ko next year. Kasi never ako nakaabot ng ring, never ako nakakdak. Pero feeling ko, kaya ko. So parang nilagay ko talagang goal na by March next year, dapat na makadakdak na ako. Ikaw, wala ka bang mga ganun? Ang goal ko, mag-MVP. Mag-MVP, Kahit sa anong liga. Liga, totoo yan, sir. Kaya yan, sir. Tsaka nagtatraining naman kung hindi, di ba? Ano pala posisyon mo sa basketball, no? Minsan point guard, minsan shooting guard. Sir, tawag dito, nagkalaro ba tayo nun sa liga nun? Yung liga ni Rapawin? Yun ba yung sa yun? Yung one-day league? Nasa taas yung court? Nasa taas. Oo, yata. Nagkalaban ba tayo? Ay, nagkalaban? Hindi yata. Pero familiar kayo sa akin na nabanggit na yan eh. Sir, patapos na rin naman tayo. Yun nga, lagi ko rin tinatanong sa mga na ano yung gusto mong maiwan dito sa mundo? Kung sakaling, dumating na tayo in the future na like, anong gusto mong maalala sa'yo ng tao? O hindi ba nagmamatter sa'yo yan? Siguro gusto natin lahat maalala. Na kahit siguro 1 or 2 people maalala. Siguro pag ikakwento na ako ng anak ko in the future. So gusto ko sabihin nila na yung papa nila ma-active. So kasi sana ma-instill din nila yun sa next nila. Sa mga magiging anak naman nila. Active sa kahit like hindi mo pag tumanda ka na, hindi mo kailangang upo-upo na lang. Dapat andun ka pa din. Ano yung inner child, ganun? Inner child, totoo yan. Yan din ang ko talaga na dapat palagi kang bata, lagi kang curious, lagi kang explorative, tsaka lagi kang active ngayon. Kahit sabihin nilang childish, ganun. Mas okay na sa akin yun. Pag makita nila ko, childish yun siya. Masaya.
Kasi pag bata, masayahin Oo, din. ganun. Totoo. So ito naman, punta naman tayo sa success or parang maging productive man sa buhay. Kung may 3 bagay ka na may papayo sa mga kabataan para maging successful sa mga kanya-kanya nilang field, ano naman yung may ipapayo mo? I-utilize ng or i-maximize yung oras nila kasi karamihan ngayon may access na talaga sa internet. So, use it positively. So, hindi naman kailangang lagi kang nagre-research. So, may time pa din to enjoy. Pero, give time to learn a skill, 1 or 2 each year. Mga ganun lang. Kasi kung bata ka, ang dami yung oras eh. Tsaka, ang bilis mo lang matuto. So, hindi mahirap yung 1 or 2 skill each year. Totoo yun. Tsaka, ayun nga, may dagdag ko lang dun nga. Yung, ako rin, ganun din ang view ko. Kaya kung ano yung mga sinusubukan kong bagay-bagay. Kasi nga parang sa evolution, yung DNA, di ba, lahat tayo nagpapasa ng DNA sa mga magiging anak natin. So, sa atin, maraming DNA na pinasa sa atin ng galing sa ancestors natin na kailangan lang ma-trigger. Na hindi mo pala alam na pagka na-trigger mo yun, meron ka palang ability na gano'n. So parang, yun nga, kung mag-explore tayo na mag-explore ng iba't ibang skill, maraming nakatrap na DNA sa atin na kailangan lang ma-trigger na hindi mo pala. Talented ka pala dun sa bagay na yan. Parang may ganun talaga na parang, kasi sa totoo lang, kunyari, yung skill sa basketball, hindi naman siya talaga yung, kunyari, sila Lebron, mataas tumalong, hindi naman siya natural yung skill para sa basketball eh. Pero nagkataon na siguro yung ancestors niya, mabilis tumakbo, o pag nag-hunting ng hayop, hindi ba, parang ganun yun eh. So parang kailangan lang daw nating i-trigger yung mga ano na yun. True, yun nga, stimulation. So may stimulate mo yun kung susubukan mo yung mga bagay-bagay na iba't iba, sir. So yun nga, sa mga skills naman, ano pa yung mga gusto mo pang matutunan pa? Yun nga, kung 2 skills a year ka, ano pa yung mga... Ayun, yung drums. Ano ba yun, yung piano. Actually, music frustrated din ako sa music. Marunong ako mag-gitara pero ano lang, hindi ako marunong magbasa ng mga notes, ganun. Ako rin din. Pero ako musikero din ako. Nagsusulat din ako ng mga kanta. Ano lang, gitara, tsaka kumakanta minsan, ganun. Ayun sir, ano pa yung mga papayo mo for success pa? Ano yun, maximize na time, tapos huwag maging impulsive. Opo. Impulsive ba yun? Sorry. Pareho lang. Sorry. Wala naman yun. Ako rin, dami ko rin. Pero yun, actually kahit ngayon, kahit sa sarili ko, inaano ko din yun. Tinatry kong i-incorporate. Huwag maging impulsive sa kahit anong mga bagay. Pero totoo sir, ano yun, sa totoo lang, impulsivity, sakit din ng mga matatalino yan, May napansin ko sa mga nakakilala matatalino, medyo may pagka-impulsive din. Kasi nga, parang yung utak nila medyo... Parang gusto mo kasing mag-dive agad, ganun. Oo, ganun. Try ko to, sige, go. Matapang. Mga ganun. So, yan. Ingat talaga. Haluan ng ingat, pag-isipan muna, ganun. Pangatlo, sir. Tatlo pa ba? Wait lang. Time, yung oras mo, yung decision. Build good connections. Totoo yan. Ayun, feeling ko. Yun. Build good connections talaga. Kasi yung mga tao makakasama mo talaga yun nga. Hindi mo alam kung ano yung mga pwede nyo maitulong sa isa't isa. Pero ang ano ko rin sa connections, hindi pwedeng maghahanap ka ng connections ng ikaw lang yung may mapapala. Dapat may mapapala rin sila sa'yo. Parang, baga sa pag-build connection, ano rin ba yung mga, kung ano ba yung may offer mo rin para makahanap ka ng ano. Tsaka hindi naman mag-sustain yung connection na ganun pag one way lang. One way lang. Totoo yun. Totoo yun. So yan. Sir Jun, maraming salamat sa interview na to. Sir, napakarami kong natutunan, lalo na sa software engineering kanina. Nagulat ako sa mga sagot mo. Grabe. Sir, maraming salamat. Thank you, sir. Master.